ano Brad, ganito, no? Yung sinabi mo kanina na may inaayos kayo. Yes. 'Di ba? May inihahanda kayo. Brad, ano tawag dito? Hindi naman sa pine-pressure ko kayo. Kasi parang yan na lang ang pag-asa natin eh. Sa loob-loob ko nga, sabi ko nga kanina, meron bang batas na, alam mo, tinanong ko na si ChatGPT. Si ChatGPT lang naman ang magsasabi sa'yo ng 90% na totoo eh. Hmm. Ano to? Sabi ko, meron bang, is there a law against, against religious leaders na ganito, 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 ganito? Hindi siya sumagot ng directly pero lumalabas meron siyang merong pinalabas na meron siyang sinagot na batas na ganito ganito. Ang loophole doon, Brad. Kaya mali, kaya yung waiver na yan, kaya uminit ang ulo ko. Yan ang loophole nun eh. Yan ang loophole nun. Kapag ka nag-abuloy ng voluntary at may pinirmahang waiver, lusot sila, Brad eh. Lusot sila eh. Kasi sagot kasi ngayon parang nagiging ang pwede nating at sana yung mga abogado natin kausap mapag-aralan tong mabuti kasi lusot sila eh pagka pinalabas na yung Hindi waiver na yan, na pinapirma. sa Luzon, akala nila lang 'yun actually, hindi ko lang po pwedeng idetalye yung mga inaayos naming mga moves, Oo. ginagawa namin. Pero yung money laundering hindi ka pwedeng makatakas diyan. Yan. Maganda yan, At Brad. saka Maganda yan. yung sa Pilipinas, pagka sinabi mong money laundering, tatawanan ka lang. Kaya sabi ng mga lawyer sa akin, palitan mo ng term yung money laundering kasi tatawanan ka lang. Ang mabigat na kaso sa Pilipinas is money Estafa. muling. Money muling. Ako ba? Yes. Kasi nakita ko yung comment mo na konti na lang ako. Napakinggan mo naman siguro itong sentimiento nitong kapatid na dating officer. Magpakilala ka muna. Huwag na muna. Oo. Ano Kaso, ko? kaso Pwede. kitang-kita yung pangalan mo. Kitang-kita ba pangalan ko? Oo, Bahala sa kitang-kita buhay yung niya. pangalan mo. Siguro, hindi ko na matiis eh. Wala nga, nanonood ako ng Netflix dito eh. Biglang lumabas yung live mo eh. Walang yaka. Akala ko naman replay to eh. Yun Live yan. pala to eh. Eh, Natuloy ako. nag-init ang ulo ko, Brad. Ako nga No, kanina, napaputi na ako, biro mo. Saka nakakita ng ikaw brother, nasa real estate ka, field. Sino bang matino ang kaisipan, ano bang tawag dito, na kliyente ang bibili ng property sa real estate na hindi mo na aalamin ng whereabouts kung legal ba yung mga dokumento, documented ba yung bibili niyang property. Kailan nangyari ito? Recently lang ba ito? Kasi sabi ko nga sa'yo, matagal na akong inactive eh, di ba? Tapos ang bala ko nga, bumalik sana. Tapos eto naman, babalik sana ako. Tapos eto naman ang mga allegedly, kasi ayoko munang, kumbaga, hanggat maaari kasi, You argue muna ako eh. it out. Oo, dun muna ako sa medyo safe side eh. Pero, alam mo ibig Yes, I sabihin. know. Kasi sabi ko nga sa'yo, ako mismo, superficial lang yung alam ko eh. Pero sapat na yung superficial na alam ko para magduda eh. Kahit wala yung mga sinasabi nyo na yan, na kesyo ganito, kesyo ganon, kahit sabihin mo pang kung ano-ano yung mga paratang na yan, kung ano man yung aligasyon na yan, wala akong masyadong pakialam dyan kasi yung basis pa lang ng pagdududa ko na simple-simple lang kasi yung simple-simple lang naman kasi yung equation ko eh. Yes. Mamaya ikikwento ko ulit yung equation ko. Pero, ang sa akin, ano ba namang yung nangyayari na yan? Bakit nagkakaganyan na yan? Pero sa isang banda, parang napapatunayan mo ewan ko kung anong talata sa Biblia o nasa Biblia ba yun na panahon ng magsasaysay, yung gano'n. Yes. By the way, naka-off cam ako kasi hindi maayos sa itsura ko, patulog na ako eh. Bumangon lang ako para manood ng Netflix sana eh. Hindi, manonood lang sana ako ng Netflix eh. Biglang lumabas naman yung live feed mo eh. Walang yaka na. Mr. Pogi ng Rizal. Hindi, tawag dito, pambira. Superficial lang yung alam ko, pero sapat na yon para
ang isang naghahanap ng totoo, mag-isip. Kung naghahanap ka talaga ng totoo, kahit hindi mo alam yung mga yan na kesyo, sabi mo nga may pattern kaya uminit ang ulo ko eh. Sabi ko kung totoo man ito, at mukhang hindi naman nagsisinungaling si Sis Joanne ba yun? Yes, Sis Joanne. Mukhang Sir. Mukhang hindi naman magsisinungaling yung kapatid. Sa loob-loob ko, ano ba naman tong nangyayari na to sa atin? Nakakahiya. Nakakahiya yung dati mong pananampalataya na pinagmamalaki mo na tayo ang totoo, walang makakagiba. Ba't nagkakaganito? Parang nagkakalabasan na parang lumalabas na yung totoo na dati pa siya, dati pa siyang nangyayari. Sa panahon natin ngayon, nagkakabukingan, lumalabas yung totoo dahil nga nawala na si Bes. Mhm. Naglalabasan. Parang kumbaga parang nung mawala si Bes, parang hindi ko maintindihan kung ano bang nangyari. Parang nakawala ba sa kulungan itong mga ginagalang ko pa naman ng mga KNP na ano. Kasi Brad, ganito no, Yes. napakahirap sa sitwasyon naming magkakapatid. Lalo na mga active pa yung mga kapatid kong nandyan, saka yung mga kamag-anak ko. Ano pa, sino pa ba? Mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, whether inactive or active. Kasi kung tatanungin mo yung mga kamag-anak, kinausap ko na sila recently. Ang hindi ko palang kinakausap mga kapatid ko eh. At ewan ko kung sa pag-akyat ko dito sa live mo, ewan ko kung mapapanood ba nila, mababalitaan nila na Mapapanood yung nanonood ang Central. Nakamonitor ang Central sa profile ko, sa account ko, I mean. wala na akong pakialam siguro. Ewan ko, hindi ko matiis, Brad, hindi ko matiis. Saka, tawag dito, to be fair, para din Yes. malaman ng iba, para din malaman ng ibang mga nanonood, ilan na tayo? 34. Pero ewan ko kung meron lang hindi siguro nakikinig dyan eh, pero ewan ko, no? To be fair naman, baka sabihin kasi ng iba, sa totoo lang, Brad, ito sasabihin ko sa'yo at wag sanang sumama loob mo, no? Yes, yes. Sa totoo lang, ayoko magpa-interview sa'yo eh. Kasi Oh, nga, I know. di ba, alam mo yun eh kung bakit eh. Alam mo kung Yes, bakit yes. eh. Kasi iniiwasan ko, hindi dahil sa kung ano pa man, nagpa-interview na ako doon sa kabila eh. Hindi lang ako hindi ko lang nilabas yung, ewan ko kung nakilala nga ako ng ibang dalawa, may nakakilala sa aking dalawa eh, na matagal ko nang hindi nakakausap, pero nakilala ko eh. Nadoktrinahan ko pa yung isa eh. Way back, kailan yun? Late 90s, early 2000, doon ko siya nakausap, tapos nakilala niya yung boses ko. Imposible hindi ako nabosesan eh. Pero, ano ba yung sasabihin ko? Kaya ayoko magpa-interview sa'yo kasi napapanood ko yung mga live mo, yung mga live broadcast mo, yung mga nakaraan, kahit mga 2 years ago, mga 1 year ago, mga recent mo, napapanood ko. Ang napapansin ko, na naiintindihan ko nung mag-usap tayo nung Mm. mag-usap tayo via Messenger, Yes. voice call Voice ba yan? call. Oo, naintindihan ko kung ba't mo ginagawa, kung ba't ganyan ang approach mo eh. Kasi, di ba, nung pinapanood kita, ano ba naman tong tao na to, puro galit kay KBR ang pinopromote. Ano ba naman ka ako to? Parang ayokong makipag-usap dito, parang ayokong umakyat sa live nito, parang ayokong magpa-interview dito. Yes. Pero kakapakinig. Huwag mo namang sabihin ng iba. Kasi ito sabi mo, pinapanood ng Central. Napakahirap sa party ko na maniwala sa iyo, Brad. Mm. Napakahirap sa party ko na maniwala sa mga pinagsasasabi mo saka Yes. ng mga saka sa mga kagaya ni Sis Joan kanina. Yes. Napakahirap sa akin at sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko ang maniwala sa inyo. Napakahirap sa Aha. akin. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi Brad, wala namang ginawang masama sa akin itong mga tao nito. Wala namang, ang katunayan,
Ang katunayan, ah, paano ba? Kilala ako ni KDR eh. At kilala ako ni Kuya Jok. Kilala din ako ni, kilala nila, hindi ako sikat, pero kilala nila ako. Ibig ko sabihin, ewan ko kung ba't kilala. Siguro dahil ang nanay ko nung buhay pa, sumasama sa medical mission, ah, as a matter of fact, dentista siya, nung buhay pa siya. Ah, Naging pasyente niya si Bess parang nung pumunta sila sa Brazil, parang ganun eh, parang hindi ko matandaan kasi nakarating ng Brazil si Mama eh. Mhm. Naging pasyente, nalinisan ni Mama si Bess ng ngipin eh. Sabi nga niya, walang kadumi-dumi yung ngipin eh. Parang walang silbi yung paglilinis niya ng ngipin kay Bess eh. Anyway, so, wala akong, yung talata, lagi ko na, yung talata ng Biblia na kung siya'y makasalanan, wala akong alam. Alam mo Mhm. yun? Yes. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Yung lagi natatandaan ko pagka may naninira kay Bes, may Mhm. naninira kay KDR, dati pa buhay pa si Bes, may naninira na Oo. sa kanya eh. Di ba? Dati buhay pa si Bes, may naninira na sa kanya. Wala pa lang tayo nababalitaan kay KDR kasi hindi pa siya, alam mo yun, hindi pa siya yung hindi pa siya yung, ano bang tawag, paano ko ba i-determine nun? Hindi pa siya yung Fully blown. ah, oo, hindi pa siya full blown eh. Ibig ko sabihin, hindi mo pa siya pwedeng kasi hindi pa siya yung hindi pa siya yung nakaupo eh. So hindi pa ewan ko kung nakaupo dapat ang termino doon. Hindi pa siya yung Commander. hindi pa siya yung yes mismo, hindi pa siya yung presiding minister. So hindi mo pa siya pwedeng silipin. Hindi mo pa siya, kumbaga hindi pa siya, wala pa siya sa spotlight. That's it. Yes. Wala pa siya sa spotlight. So hindi mo alam, wala tayong idea. Ang alam lang natin siya yung vice, etc. etc. So marami nang naninira kay Best kaysa ganito, kaysa ganyan. Hindi ko na, I won't go into details kasi again, wala akong hawak na hard evidence sa sarili ko. Wala akong nakita, wala akong kakilalang Mhm. personal na nakasaksi kung ano man yan. So, in short, yung mga nababalitaan ko, pwede kong i-classify as chismis. So, again, napakahirap sa party ko na maniwala sa inyong lahat. Kasi nga, Yes. at ito sinasabi ko ha, para maintindihan ng mga nanonood. Ito sinasabi ko para maintindihan ng mga nanonood na kung ang isang katulad ko na napakahirap maniwala sa mga pinagsasasabi nitong mga tao na to na hindi ko naman kilala personal. Ba't ngayon parang mas naniniwala ako sa kanila? Napakahirap yun yung gusto kong maintindihan nitong mga to eh. Kasi kung ang pakausapin mo yung mga kamag-anak ko na recently kinausap ko, ang sinabi lang nila sa akin, alam mo kung ano, sabi ng nila, man, sige. Ito, sagot pati yung tono, gagayahin ko kung paano ko sinagot nung isa kong kamag-anak. Yung uncle ko yun, yung uncle ko. Sabi sa akin, sige, man. O sige, tanggapin natin, kayo tama, kami mali. Pero, Brad, wala naman akong sinabing tayo tama. Ibig ko sabihin, wala naman akong sinabing tayo tama, ganyan. Ang sabi lang niya, o sige, palagay mo ng mali kami. Mali kami, o sige. Ang sagot lang niya, ang sabi lang niya sa akin, saan kami pupunta? Nagulantang ako, honestly, na caught off guard ako nung sa tanong na yun kasi hindi ko pa alam sagutin that Aha. time. That time. Kasi, ang nasa isip ko nun, sabi ko, ang sinagot ko lang sa kanya, Brad, sabi ko, ano bang sabi ni Bes sa atin noon? Binalik ko lang sa kanya lahat ng sinabi sa atin ni Bes. Sabi ni Bes dati, nung unang panahon, sabi, halimbawa, nagising ka, nasusunog ang bahay mo. Anong una mong gagawin? Di ba aalis ka? Kasi Alis nasusunog ka. ang bahay mo. Oo. So, yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Tito, ano bang sabi ni Bes? Di ba pag nagising kang nasusunog ang bahay mo, umalis ka? Hindi mo iisipin, hindi ang unang response mo, nasusunog ang bahay mo, hindi ka aalis. Kasi ang iniisip mo, saan ako lilipat? Mhm. Hindi yun ang normal na takbo ng pag-iisip ng tao, lalo na in an emergency situation. Yes. Na-realize mo nasusunog might it be literal na nasusunog ang bahay mo or ganitong nangyayari na ito. Itong nangyayari na to, itong skandalo na to, itong buong skandalo na to. Sabihin na natin na nalaman mo, napatunayan mo, ganito, bakit ganun. In short, nasusunog ng unti-unti yung bahay mo eh.
hindi ka ba aalis muna? Hindi ka ba lalabas? Ang una mong response dapat, lumabas eh. Lumabas, literal ng bahay mo, lumabas, Malilipad. pumunta ka sa bangketa. Yes, pumunta ka sa bangketa. At ito, brad, ito. Kasi tinatanong nila eh, yung pinsan ko, tinanong ako, ba't mo kami kinakausap, Kuya Eman? Sabi sa akin ng pinsan ko, ba't mo kami kinakausap? Ano bang purpose mo? Biruin mo itong mga tao na ito ha, na gusto mo lang pag-isipin, gusto mo lang hatakin palabas ng nasusunog na bahay. Pero ang itatanong sa'yo, saan kami lilipat? At Yes. ang isa pang tanong sa'yo, ba't mo kami kinakausap, Kuya Eman? Para mong tinatanong sa akin, ba't mo ko gustong palabasin? Mhm. Ba't mo ko kinakausap? Para kang Brad nakakita ng isang nasusunog na building, tapos kinukumbinsi mo yung tao na nasa bintana na tumalon. Kaya Parang hindi nga tatalon eh. Nasa first floor lang eh. hindi nga tatalon. Hindi nga lalabas lang eh. Hindi nga tatalon, lalabas lang eh. Para kang nakikipagnegosasyon sa isang tao. Para kang nakikipag-usap sa baliw. Alam mo yun, para kang nakikipag-usap sa bata. Na, tara na, labas na tayo kasi nasusunog na yung bahay mo. Mainit dyan, mainit. Pag hindi ka lumabas, masusunog ka. Alam mo, gano'n na gano'n yung nai-imagine ko sa kanila. Kasi kung kausapin ko sila, hindi naman ako galit eh. Kung kausapin ko sila, ginagamitan ko ng introduction, tito, ganito. May gusto akong sabihin ha. Pero ganito. Hindi yung approach ko sa kanila na ganito, ganito, ganito. Ganito. Hindi ka ba ganito. Hindi ganoon ang approach ko sa kanila eh. Talagang dinadaan ko sa Dinadaan ko sa hangga't maaari nga ayoko magmadali pag kinakausap sila. Gusto kong ilahad-lahat eh. So, para mong nai-imagine yung sitwasyon na nangyayari. Bakit kaya ganun Tingnan mo kasi Brad, ganito yung sinabi mo kanina na ano ba to? Sabi mo kanina na may inaayos kayo. Yes. 'Di ba? May inihahanda kayo. Brad, tawag dito? Hindi naman sa pine-pressure ko kayo. Kasi parang yan na lang ang pag-asa natin eh. Sa loob-loob ko nga, sabi ko nga kanina, meron bang batas na, alam mo, tinanong ko na si ChatGPT. Si ChatGPT lang naman ang magsasabi sa'yo ng 90% na totoo eh. Mm. Sabi ko, meron bang, is there a law against, religious leaders na ganito. Hindi siya sumagot ng directly pero lumalabas. Meron siyang sinagot na batas na ganito. Ang loophole doon, Brad. Kaya yung waiver na yan, kaya uminit ang ulo ko eh. Yan ang loophole nun eh. Yan ang loophole nun. Kapag ka nag-abuloy ng voluntary at may pinirmahang waiver, lusot sila, Brad eh. Lusot sila eh. Kasi kasi ngayon parang nagiging ang pwede nating at sana yung mga abogado nating kausap mapag-aralan tong mabuti kasi lusot sila eh. Pagka pinalabas na yung Hindi waiver na na yun, pinapirma. sa Luzon, akala nila lang yun. Actually, hindi ko lang po pwedeng idetalye yung mga inaayos naming mga moves, ginagawa Oo. namin. Pero yung money laundering, hindi ka pwedeng makatakas dyan. Yan. Maganda yan, Brad. At saka Maganda yan. yung sa Pilipinas, pagka sinabi mong money laundering, tatawanan ka lang. Kaya sabi ng mga lawyer sa akin, palitan mo ng term yung money laundering kasi tatawanan ka lang. Ang mabigat na kaso sa Pilipinas is money Estafa. muling. Money muling.